Happy midweek po sa lahat. Kumusta na kayo? Ngayon po ay araw ako nag-record para mas maganda ang klima at presko. Ngayong Miyerkules na ito mga kapatid ay pagpapatuloy natin ang pagbabasa sa aklat ng Exodus sa chapter 8 po tayo. At dito po makikita natin kung gaano ka-isidhi ang Panginoon Diyos na mapalaya ang mga Israelita sa lugar ng Ehipto sa pagmamatigas ni Paraon. Bago natin pasimulan, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo sa pagkakataon muli na binigay niyo sa amin sa araw na ito ng Miyerkules na kami po inyong binigyan ng pagkakataon na makapagbasa muli sa inyong banal na aklat. Salamat po sa kalahating isang linggo na nagdaan na kami inyong kinabayan at pinatnubayan. Salamat po sa lahat ng pagmamahal na pinaramdam niyo sa amin at pag-iingat sa amin na inyong malalakas at magagaling na anghel. Sa gabing ito, muli kaming hihingi ng karunungan sa inyong Santong Espiritu upang kami po ay matuto at magkaroon ng ideas kung paano nyo pinagtatanggol ang inyong bayan. Maraming salamat po sa inyo at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Simulan na po natin mga kapatid. Pagpatuloy na po natin ang pagbabasa. Exodus 8:1 hanggang 32. Sinabi ng Panginoon kay Moises, puntahan mo ang paraon at sabihin mo sa kanya, ito sinabi ng Panginoon, paalisin mo ang mga mamamayan ko para makasamba sila sa akin. Kung hindi mo sila paalisin, papupunuin ko ng mga palaka ang iyong bansa. Mapupuno ng palaka ang ilog ng Nilo at papasok ito sa palasyo mo, sa kwarto at kahit sa higaan mo. Papasok din ang mga ito sa bahay ng mga opisyal at mamamayan mo. At pati na sa pugon at sa pinagmamasahan ng harina. Tatalunan ka ng mga palaka pati ang mamamayan at lahat ng opisyal mo. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron na iunat niya ang kanyang baston sa mga ilog at sapa at mga kanal at mapupuno ng palaka ang buong Ehipto. Kaya't inunat ni Aaron ang kanyang baston sa mga tubig ng Ehipto. At lumabas ang mga palaka at napuno ang buong Ehipto. Pero ginawa rin ito ng mga salamangkero sa pamamagitan ng kanilang salamangka. Napalabas din nila ang mga palaka sa tubig ng Ehipto. Pinatawag ng Paraon sila Moises at sinabi sa kanila, malalangin kayo sa Panginoon nyo na tanggalin niya ang mga palakang ito sa aking bansa at paalisin ko ang mga kababayan nyo para makapaghandog sila sa Panginoon. Sinabi ng Moises sa Paraon, sabihin mo sa akin kung kailan ako mananalangin para sa inyo, sa mga opisyal at sa mga mamamayan mo para mawala ang mga palakang ito sa inyo at sa mga bahay ninyo at matitira na lang na palaka ay ang nasa ilog ng Nilo. Sumagot ang Paraon, ipanalangin mo ako bukas. Sinabi ng Moises, matutupad ito ayon sa sinabi nyo para malaman nyo na walang ibang katulad ng Panginoon naming Diyos. Mawawala ang lahat ng palakang ito maliban sa nasa ilog ng Nilo. Pag-alisin ng Moises at Aaron sa harap ng Panginoon ng Paraon, nanalangin si Moises sa Paraon na aalisin na ang mga palaka na pinadala niya sa Ehipto. At ginawa ng Panginoon ang pakiusap ni Moises. Namatay ang mga palaka sa mga bahay at sa mga hardin at sa mga bukid. Tinipon ito ng mga Ehipsyo at binanton dahil dito'y bumaho ang buong Ehipto. Pero nang makita ng Paraon na wala na ang mga palaka, nagmatigas na naman siya at ayaw niyang makinig kina Moises at Aaron gaya ng sinabi ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron na ihampas niya ang kanyang baston sa lupa na magiging lamok ang mga alikabok sa buong lupain. Sinunod nila ito kaya nang hampasin ni Aaron ang kanyang baston sa lupa, naging lamok ang mga alikabok sa buong lupain ng Ehipto at dumapo ang mga ito sa mga tao, mga hayop. Tinangka rin nilang ng mga salamangkero na gayahin ito sa pamamagitan ng kanilang samangka, pero nabigo sila. Patuloy na nagsidapo ang mga lamok sa mga tao at sa mga hayop. Sinabi ng mga salamangkero sa Paraon, ang Diyos ang may gawa nito, pero matigas pa rin ang puso ng Paraon
at hindi siya nakinig kina Moises at Aaron gaya ng sinabi ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Moses, bumangon ka ng maaga bukas at abangan mo ang paraon. Habang papunta siya sa ilog, sabihin mo sa kanya, ito ang sinasabi ko, paalisin mo ang mga mamayan ko para makasamba sa akin. Kung hindi mo paalisin, padadalang kita ng maraming langaw. Pati na ang mga opisyal at mga mamamayan mo, mapupuno ng langaw ang mga bahay nyo at matatabunan ng mga ito ang lupa. Pero hindi ito mararanasan sa lupain ng Gosen, kung saan nanirahan ang mga mamamayan ko. Hindi dadapo ang mga langaw sa lugar na iyon para malaman nila na ako ang Panginoon ay nasa lupain iyon. Hindi magiging pareho ang mga trato ng mga mamamayan ko sa inyong mga mamamayan. Ang mga himalang ito ay mangyayari bukas. Magpadala nga ang Panginoon ng maraming langaw sa palasyo ng Paraon at sa bahay ng kanyang mga opisyal. At naminsala ang mga ito sa buong lupain ng Ehipto. Kaya pinatawag ng Paraon sina Moises at Aaron at sinabi, sige, maghandog na kayo na sa Diyos nyo, pero rito lang sa Ehipto. Sumagot si Moises, hindi pwedeng dito kami paghandog sa Ehipto dahil ang mga handog namin ng Panginoon naming Diyos ay kasuklam-suklam sa mga Ehipsyo. At kung maghahandog kami ng mga handog na kasuklam-suklam sa kanila, siguradong babatuhin nila kami. Kailangan umalis kami ng 3 araw papunta sa ilang para maghandog sa Panginoon naming Diyos gaya ng inutos niya sa amin. Sinabi ng Paraon, papayagan ko kayo na maghandog sa Panginoon ng inyong Diyos sa ilang, pero huwag kayong lalayo ngayon. Ipanalangin niyo ako. Sumagot si Moises, pag alis ko rito, mananalangin ako sa Panginoon at bukas mawawala ang mga langaw sa inyo at ang mga opisyal at mga mamamayan mo. Pero siguraduhin mo na hindi mo kami lulukuhin muli at pipigilang umalis para maghandog sa Panginoon. Umalis sila Moises at nanalangin sa Panginoon. At ginawa ng Panginoon ang pakiusap ni Moises, umalis sa mga langaw sa kanila sa lahat ng Ehipsyo. Walang natira kahit isa, pero nagmatigas pa rin ang Paraon at hindi niya pinaalis ang mga Israelita. Napakaloko nitong Paraon na to. Okay, nakita po natin na ang Panginoon talaga ay talagang hindi siya nagpapabiro. Ang ginawa niya ay nagpadala siya ng mga salot. Una ay palaka na nangako si Paraon at hindi tinupad. Namatay lahat ng palaka. Bumaho ang paligid nila. Kaya gumawa ng paraan ng mga tauhan ng Paraon para alisin ang mga patay na palaka dahil bumabaho nga. Sumunod naman ay nagkaroon ng maraming lamok at hindi na naman tumupad si Paraon. Sumunod ay langaw naman. Kaya kapag talagang hindi sumusunod sa Diyos, ay nagpapadala ang Diyos ng mga warnings para ang kanyang bayan ay ligtas at maligtas sa kamay ng mga hindi karapat-dapat na magkalinga sa kanila. Sa pagtatapos po, tayo ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa isang napakagandang istorya na inyong pinaabot sa amin, na pinabatid sa amin kung gaano nyo pinagtatanggol ang inyong bayan. Salamat po sa inyo at sana po pakisamahan po kami muli sa kalooban ng kalahating linggo. Sinasama po namin sa dalangin ang aming mga karamdaman na sana po'y gumaling na at lalo na po ang batang si Joab na patuloy niyo po siyang ipuin ng inyong mapagbagaling na kamay upang siya po ay umayos na sa kanyang karamdaman sa pamamagitan ng natural na medisina. Salamat po sa pakikinig niyo palagi sa aming mga panalangin at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Okay, magandang gabi po muli at happy midweek sa lahat. Samahan niyo ako muli sa Biyernes, sa Biyernes tayo ay magbabasa ulit sa aklat ng Exodus. Happy midweek po sa lahat.